Nasa dalawang bantay. Patakbo silang papasok, lahat humihingaw at tumahalakad din. Tatakbo ang hukom, ang mga tagapagtanong, si Serapio sa gitna ng silid. Bigla silang tatahimik, titindig ng walang kibo sa gitna. Sa harap ng pudyong ng hukom, may dalang baston ang unang tagapagtanong. Tatakbo ang ibang tauhan sa paligid ng grupo ng hukom. Tagapagtanong, Serapio at bantay. Hawak-hawak ng tatlong pulubing isang mahabang estandarte. Ang nakasulat sa estandarte, ang paglilitis ni Mang Serapio. Bigla na nasa silang susugod sa kanilang mga siyak pangko, mauupo at mananahimik. Biglang lalakad ang hukom papunta sa pudyum. Ang mga tagapagtanong sa kanilang mesa, si Serapio at bantay sa pangko ng lugar ng mga pulubi. Itindig ng dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa. Bubuksan ng ikalawang tagapagtanong ang kanyang patuyon. O sige na, sige. Narito kayo upang panoorin ang isang paglilitis. Dahil ang krimen ay huling-huli namin. Si Mang Serapio, pisat at surtin. Dalhin dito ang nasasakal. Dalhin dito ang nasasakal. Dalhin dito ang nasasakal. Dalhin dito agad. Wala pa ka naman dyan, mga pulubi! Magandang araw, Ginoong Serapio. Magandang araw rin ho, mga Ginoo. Silensyo! Huwag kang magsasalita habang kami magsasalita. Bastos na nagsasalita habang may nagsasalita pa. Patawarin ninyo siya. Talagang ganyan ang mga walang kapangyarihan tulad niya. Mang, yan rin ang suliranin sa mga may kapangyarihan tulad namin. Tumindig ka na magtuwid. Ba't ka ba galaw na galaw? Gusto ko lang po kasi malaman yung krimen ko. Hindi mo alam. Hindi ho. Problema mo na yun. Pang-aruga ng bata ang krimen niya. Pang-aruga ng bata! Sapagkat pang-aruga ng bata ay panulusong gumasta. Nawawala ng pera itong federasyon. Nahuli siya ng 3 kasapi nitong federasyon. Narinig niya na nakikiusap siya sa kanyang anak. At alam rin nila ang ngalan sa kanyang anak, si Sol. Ginoong, formalidad lamang itong paglilitis. Formalidad na rin ho ang paghatol ko. Ang pasrusa ay nais panoorin ng mga pulubi. Siya ay bubulagin. Ginoong Serapio, maganda ba ang tulong mo? Oho. Nakakain ka na ba? Opo. Magaling! Handang-handa ka na sa iyong paglilitis. Ilang araw ba suot yung kamisin dentro mo? Naghilamos ka na ba? Nanligo? Nagpunas man lang. Naspray mo na ba siya? Tuloy ang paglilitis. Sa 9 na taon, sa federasyong ito bilang hukom, wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldalit ninyong dalawa. Ituloy ang paglilitis. Veno, Ginoong Serapio, sabihin mo sa amin. Tumindig ka na magtuwid. Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan? Serapio ho. Serapio. Serapio? Serapio? Ho? Serapio? Serapio? Ano ho? Serapio ano? Serapio. Serapio, Serapio? Hindi ho. Serapio lang po. Serapio lang. Okupasyon. Okupasyon? Wala po akong okupasyon. Ano? Wala kang okupasyon? Wala. Hindi ba't ikay isang pulubi? Oho. Okupasyon mo yun. Klasifikasyon. Klasifikasyon? Klasifikasyon? Klasifikasyon. Ano ang klasifikasyon mo bilang pulubi? Nagmamakaawa o aliwan? Pangkunwari o karaniwan Ikaw ba'y nagrerenta ng sanggol o bata upang akitin ang luha na madla. yan ang uring aliwan? Yan ang uring nagmamakawa. O tumutugtog ka ba ng gitara, drum, o kahit ng banda o rondalya? O kundi na may sayaw at kasali ng kanta upang madlay maaaliw at bigyan ka ng kwarta. Yan ang uring aliwan. O baka naman ikay nagpapakunwari, ipinagli sa isang palaka. O ikaw naman isang falsong falsifikado. Nagpapakunwari bingi, pilay, bulang, at bingi. Madlay mo yaman, ikay yaman. Yan ang uri ng papakunwari. Walang guni-guni. Wala rin salapi.
Walang guni-guni ang nasa huling uri. Mga tunay na pipi, bulag, at pilay. Ginoong hukom, anong gusto namin gawin sa kanya? Patibayin na ninyo ang krimen niya. Patibayan ang krimen niya! Patibayan ang krimen niya! Venom, Ginoong Serapio, may asawa ka ba? Isang kabiyak, isang babaeng bumahagi sa puso mo. O ano, sagutin mo ang tanong, Napakasimple! may asawa ka ba? Wala ho. Ginoong Serapio, hindi ka dapat mahiya. Sabihin mo ang totoo. May asawa ka ba? Wala ho. Libahin ko ang tanong, may asawa ka ba noon? Babaeng ay nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba. Oh, malinaw na malinaw ang tanong ngayon. May asawa ka ba noon? Ginoong Serapio, nakapagtataka yung katahimikan mo. May asawa ka ba noon? Oo. Ayan! Ngunit, siya'y patay na. Basta, inamin mo nga na may asawa ka nga. Magaling, napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Ano masasabi niyo mga pulubi? Magaling! Magaling! Venom, Ginoong Serapio, may anak ka ba? Buhat sa iyong kasal. Buhat sa iyong pagsasama. Buhat sa iyong pag-aasawa. Ginoong Serapio, tahimik ka na naman. Wala kang sinabi. Wala kang imi. Pasidhi ang aming pananabik. Ginoong Serapio, may anak ka ba? Payat na payat, tuyo-tuyo pa. Walang anilangan, wala siyang munta. O ano, nagkaroon ka ba ng anak? Ba't yung ba tinatanong yan? Aba, Diyos mo! Ano ba talaga ang krimen ko, Ginoo? Ginoong Serapio, Patawarin ho ninyo ako. Ngunit, Wala ka ba putak? isip, Katingting na katalinuhan. Tandaan mo kung sino ka. isang pulubi, Hawak. kulisap, O ano, may anak ka ba? oho, ayos, Ba't di mo sinabi agad? Umupo ka na dyan. Ginoong Serapio, handa ka na ba? handa? Para sa ano? sa pagbulag. Ha? Yung ice pick, ha? Dito na ko. Salamat. Sa pagbulag. Huwag kang makaalala. Alam nila kung anong parte sa katawan mo ang bubulagin. Hindi ka matititanong. Ba't nyo ba ako bubulagin? Yan ang pamatayang puro parusa. Parusa? Para sa ano? Para sa krimen mo. Krimen. Oo. Hawakan na siya. Bitiwan nyo ako! Bitiwan nyo! Hawakan na siya. Hawakan mo ang kamay niya. Hawakan mo ang kamay niya. Huwag kang ganyan sa hukuman, Ginoo. Ano ba talaga ang krimen ko? Ang ano? Yung krimen ko po! Ang ulo niya, hawakan yung ulo niya. Ano ba talaga ang krimen na gawa ko? Relax lang, relax. Ano bang gusto mong malaman? Yung krimen ko po. Ah, Yung krimen ko. Yung krimen mo pala. Hindi mo sinabi agad. Ang krimen ni Mang Serapio. Ang buhay ng tao'y lansangan sa hirap. Ang mundo'y daigdig ng kirot at taas. Pagsasalay sa sakit ating pagkatao. Pag-aro lang ang krimen ni Mang Serapio. At wika pa sa aming aklat. Bawal mag-aruga ng asawa o bata kapag ang tao ay dusta at mahirap. Magpabulag ka na. Ginista mo ang pera sa federasyon. Magpabulag ka na para mauwi na tayo ng maaga. Ngunit, wala akong batang inaaruga. Ano? Wala akong batang inaaruga. Ginoong Serapio, huwag kang magsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mong lukuin itong hukuman. Wala akong niloloko. Tignan lang natin. Narinig namin na may anak ka.
At babae yun. Sinabi mo, ikaw ang nagsabi. At ang ngalan niya ay si Saul. Si Saul ay patay na. Ano? Patay na? May tatlong kasapi kami sa federasyon. Tatlong kasapi na nagbabantay sa iyo araw at gabi 2 linggo sila nagbantay. para sa krimen mo. Tatlong taon na siyang patay. 3 taon na ang lumipas nung siya ay na-aksidente. Aksidente na sagasaan ng jeep at sa isang kislap man lang siya ay nawala sa piling ko. No, Serapio. Tunay nakakalungkot ang iyong storya. Pinipiga ang aming puso. Ngunit siya ay patay na, Ginoo. Nagsalaysay ka sana na mas makakapaniwala ka dyan. Sinasabi ko po yung katotohanan. Titignan lang natin. Pumarito ang tatlong kasapi ng federasyon. Kayo na naman, Oo. kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Mga taga-Matubay, nakabutihan, itong lipunan. Kayo ba ang unang nagsumbong ng krimen niya? Oo. Pes, ayon ho sa batas ng aming federasyon, kung mapapatunayan ang kanilang sabkal, kanila ang lahat ng ang kasangkapan ni Ginoong Serapio at 10% ng kanyang kinikita. Kaya! Huwag kang ganyan! Hindi bawal ang mga ganyan dito sa hukuman. Ikala itong hukuman! Magandang araw mga Ginoo kasapi nitong federasyon. Sabihin mo sa amin ang inyong nakikita. Nakita namin siya. Mawing may dalang mantigang subot sa kilikili niya. At susulyap-sulyap sa kanan at kaliwa. Takot pa rin ko na matagpuan siya. Natagpuan ko siya. Sinundan namin siya sa bahay niya. Nagsitagot kami, narinig namin siya. Dito na Sol, kumain ka na rin Sol, mamaya ang damit mong pula. Nagsisinungaling sila, Ginoo. Nagsisinungaling. Ginoo Serapio, pinagbibintangan ka sa krimen mo. Ika'y bubulangin! Yan lang ba? Yan lang ba ang katibayan nyo? Oo, at masaya na kami. Walang kwenta. Kulang na kulang pa yung katibayan nyo, Ginoo. Ano nakakulangan? Ang aking buhay na anak, si Sol. Yan ang kakulangan nyo, mga tanga! Huwag mo kami salitain ng ganyan! Kami ang nakagalangan dito sa hukuman. Akala ba ninyo'y makuhuli na nyo ako? Ha! Huwag kayong umasa. May isa pa sa inyong nakakita sa buhay ng anak. Iba, wala! Mga kasabi, may nakakita ba sa inyo sa anak niya? Narinig namin siya, may salita, sa isang nagdamuras gabi-gabi. Noong linggong nanamok kami. At kaya namin alam na naman kayo. Ay sa pagbat. Nagsisinungaling sila, Ginoo! Nagsisinungaling! Titignan lang natin kung nagsisinungaling sila. Pagbumarito ang tatlong pilay, sila ang aking initasan upang dubusin ang iyong barong-barong upang makita ang anak mo. Pumarito sila. Pasok na kayo. Oh, ano? Saan ang bata? Ano? Hindi niyo pinutuhan ang bahay? Kung kayo'y nagsisinungaling, Hindi ho. Wala ho kami nakita. Wala ho. Hindi isang baul. Itong baul ho. saan niyo ito nakita? Sa barong-barong niya. Sa isang sulong ho. Matatapos sa mga lumang sako. Sa lumang sako. Ito ba ay nabuksan na? Hindi pa ho. Ah, Ano ho? yun na pala. Buksan itong baon na ito. Huwag! Huwag, mga Ginoo! Ah, bakit? Akin niya ang baul. Ano yung tinatago mo yan? Ang laruan?
ang damit manla sa anak mo? Hindi ka makapagsabi. Mo, buksan itong baol. Ano ngayon ang sabi mo? Mandi ka? Si Sol! Si Sol! Yan ang anak ko! Mandi ka? Ginasta mo ang manika para lang dito? Tiwan mo siya! Hindi! Tatay ka ng trapo! Ngunit akin yung anak! Mandi ka? Isa kang pambumahin sa tae ng kabayo! Ikaw ay bubulagin ngayon din! Ano ginawa mo? Saan ka punta? Hawakan mo siya! Hawakan mo siya! Walang makakatulong sa iyo, Ginoong Serapio. Wala. Di ang polis, ang pahayagan, at kahit sino man sa mundong ito, ang mga yaw mo'y di maririnig. Ang bawat kilos mo'y mabibigo. Walang papansin sa iyo. Lumaing ka ba at bukas makalawa. Matatagpuan ninyong maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig. Paliwala sa inyo ang alaman yan. Paliwala. Kung tangkain ko mang sabihin sa inyo kung bakit. Kung tangkain ko mang ipaliwanag sa inyo, hindi naman ninyo mauunawaan. Wala kayong maintindihan. Sapagkat naiintindihan namin kung bakit mo ginasta ang pera ng federasyon sa isang manika. Ika'y talaga ganyan, Ginoong Serapio. Wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Bulagin na siya! Ginoong Hukom, sa Marso pa ang susunod naming paghahatol. Isa pang buwan, Oo, pili na po kayo umalis. Unawaan ninyo sana kung bakit kami napilitang bulagin si Ginoong Serapio. Tinuturuan ang katulad niya, ang kasapi niya ng may haraya. Ang mga pangarap na hindi naman matutupad at dagdag lang sa kanilang gusto. Ang ginawa ni Mang Serapio ay labas sa federasyon. Labas sa federasyon. Ano mang ginawa o ano mang kailangan ng federasyon ng mga kaayusan, ng mga batas, ito o ano mang maghahanda nito ay mapanganib. Ang ginawa ni Ginoong Serapio ay kasalungat. Ang ginawa niya ay pulos malisya. Maintindihan niyo sana na pinagtanggulan namin ang aming kapwa. Lubos na maintindihan. Lubos na maintindihan. Salamat.